Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Sa lahat ng nariyan sa Hillcrest Family Life Baptist Church sa Sikatuna Village, Philippines, at sa lahat ng nakikinig at inaabot ng tinig na ito saan man sa mundo, isang magandang umaga, magandang hapon, o magandang gabi kaya sa ating lahat. Ngayon po ay April 23, 2024. Nasa Lucas 11, 9 hanggang 10 ang paghuhugutan ng ating talakayin ngayong gabi. Verse 9, At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakakita. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakatatagpo at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Pinamagatan ko po ang mensaheng ito na push mo na to. Pagpupursige. Isang magandang larawan ng ating kinaugalian sa bawat araw, ang pagbukas natin ng Biblia at pagdulog sa Diyos upang marinig ang kanyang tinig. Gaya ng sinabi sa Kawikaan 8:34-36. Mapalad ang taong nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga tarangkahan, at naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. Ito po ang turo ng Kawikaan, kung paano magkaroon ng totoong buhay, real life, na may kasaganaan. Verse 35, Sapagkat ang nakatatagpo sa akin ay nakatatagpo ng buhay, at biyaya mula sa Panginoon ay kanyang makakamtan. Ito ang paraan para matanggap ang God's favor or biyaya. To say nothing of God's good pleasure. Verse 36, Ngunit siyang nagkakasala laban sa akin ay sarili niya ang sinasaktan. Lahat ng namumuhi sa akin ay umiibig sa kamatayan. Napakahalaga nito sapagkat nakasalalay dito ang buhay at kamatayan. Sino ang tinutukoy ng panghalip panao rito? Na akin, akin. Kung babasahin ang naunang verses, makikilala natin si Lady Wisdom. Si Lady Wisdom po ang nagsasalita rito. At siya ay isang pagsasatao, personification, ni Jesus. Hindi lamang siya nagsasabi ng kung ano-anong memes o kaya mga top secrets kung paano maging magaling o matagumpay sa buhay. Kundi, mapaghuhugutan ito ng mga payo at gabay mula sa pinagmumulan mismo ng karunungan o wisdom. Kaya gayon na lamang ang pagsusumikap ni James na magpaalala sa verse 5 ng chapter 1. Kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. Ito po ang pundasyon ng Lucas 11:9-10. Kailangan muna magkaroon ng tamang batayan. Makilala kung sino itong nag-aalok sa iyo ng special offer. Nakaranas ka na bang aloking kumuha ng insurance o HMO? Trabaho kaya na may mataas na sweldo? Siguraduhin kilalanin ang kumpanya. At huwag basta-basta pipirma na lang. Baka mabudol ka. Eto si Kristo, nag-aalok ng hindi lang special offer, kundi blessed
assurance. Kilalanin mo siya para makapagtiwala ka sa kanyang pangako 110%. Balikan natin ang Lucas 11. May 3 pandiwa rito, action words, na nasa aspektong present active imperative. Ito ay pangkasalukuyang aktibong pag-uutos. Humingi, humanap, kumatok. Ang ibig sabihin po ay nagpapatuloy. Nagpapatuloy sa paghingi, nagpapatuloy sa paghahanap, at nagpapatuloy sa pagkatok. Ipinaliwanag ni Jesus kung paanong ang pagpupursige o pagtitiyaga ay napakahalagang elemento sa ating relasyon sa Diyos. Magpatuloy kayo sa paghingi. Magpatuloy kayo sa paghanap. Magpatuloy kayo sa pagkatok. Dahil ang sinumang humihingi at nagpapatuloy sa paghingi ay makatatanggap. At ang sinumang naghahanap at nagpapatuloy sa paghanap ay nakatatagpo. At siyang kumakatok at nagpapatuloy sa pagkatok ay pagbubuksan ng pinto. Verses 9 to 10. Ang paghahanap sa Diyos ay nangangailangan ng disiplina at tiyaga. Kailangan nating matutong maghintay sa Diyos. Mabibigo tayo kung nagmamadali sa buhay. O babaligtarin ang tamang proseso. Fixer na lang? Kasi mahaba ang pila. Suhol na lang kaysa kunin ang lisensya. O impound ang sasakyan. Hinihimok tayo ni Kristo na huwag mawalan kaagad ng gana. Huwag tayong bumitaw kaagad, bagkos magpatuloy, magpursige, magtiyaga. Alam ng Diyos kung ang mga kahirapang hinaharap natin sa paghahangad ng kaloob ng Diyos ang siyang pumipigil sa atin. Maraming pag-aalinlangan tayo. Iniisip natin, kung hihingi ba ako, makatatanggap nga ba ako? Napakasimple ng pahayag ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo, humingi at kayo'y bibigyan. Verse 9. Napakasimple nga. Pero naranasan mo bang humingi sa Diyos? Pero matapos mong masambit ang amen, ang unang pumasok sa isip mo ay, sino kaya ang mauutangan? Gagaling kaya ako sa sakit na ito? Kung hindi mo kilala ang Diyos at hindi mo alam kung ang kanyang pangako dahil hindi mo naman binabasa ang kanyang salita, Bible, malamang sarili mong diskarte ang papanigan mo. Iyon din naman ang ginawa ni Abraham at Sarah nang natagalan sila sa paghintay ng pangako ng Diyos. Nagsarili ng diskarte. Alam ng Diyos na may pag-aalinlangan ang mga tao. Kaya makailang beses niyang inulit sa iba't ibang paraan ang kanyang utos. Magpatuloy sa paghanap at kayo'y makasusumpong. Sa 3 beses, magpatuloy sa pagkatok at pagbubuksan kayo ng pintuan. Hindi na kailangang makipag-bargain kay God dahil alam niya ang puso mo. No need to say, Lord,
kung papanalunin mo ako sa loto, ibibigay ko sa Hillcrest ang kalahati nito. Alam niya ang kalikasan ng tao. Kaya nagpatuloy pa siya sa ika-4 na pagkakataon. Ang sinumang humihingi ay makatatanggap, verse 10. Hindi pa rin sila kumbinsido, kaya pahabol pa rin na sinabi niya, ang sinumang nagpapatuloy sa paghahanap ay makasusumpong. Gayunpaman, di sila natinag sa pagdududa. Kaya, sa pang-6 na pagkakataon, sinabi niya, ang sinumang nagpapatuloy sa pagkatok, bubuksan sa kanya ang pinto. Bakit inabot ng 6 na beses na paulit-ulit si Jesus? Dahil, alam ni Jesus, ang pagkahilig sa pagduda o kawalan ng tiwala o pag-aalinlangan ng puso ng tao. Natagpuan mo marahil ang sarili mo na nagmumuni-muni. Kung kaya ba talaga ng Diyos ipagkaloob sa iyo ang lahat mong kahilingan? Bakit? Ano nga kasi ang mga kahilingan mo? Kung hindi mo binabasa ang Bible, malamang ang hinihingi mo ay taliwas sa plano ng Diyos sa buhay mo. O sinagot ka na kaya ng sinabi mo sa Kanya, pero Lord, not my will, but your will be done. Kaso, alam ng Diyos na ang puso mo ay hindi tumutugma sa bibig mo. At nagmamaktol ka dahil mukhang kulang ang padala ng Lord. O kaya di ka nakapag-review para sa test kinabukasan dahil napasubo ka sa Netflix. Kaya in-apply mo ang ask and you will receive, thinking na ibubulong sa iyo ng Holy Spirit ang sagot. Where is Lady Wisdom there? Kailangan nating mag-ingat sa pagsasabuhay nito. Alalahanin nating balansihin ito using 1 John 5 verses 14 and 15. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. 15. At kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang Kanyang kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Mahalaga ang pariralang ayon sa Kanyang kalooban. Palaging tinatanong ito sa akin, paano kung malalaman ang kalooban ng Diyos? Ang simpleng tugon, basahin ang Biblia. Dapat tandaan na ang Bible ay hindi mantra. Yung isipin mo, kaya ko. Isipin ko, kaya ko. Isipin ko, kaya ko. O kaya positive thinking lang. Hindi rin ito agimat na itatabi mo sa pagtulog para pagising mo, maaliwalas ang pakiramdam. O kaya, kung sundalo ka o pulis, dinadala mo iyan sa giyera para di ka talaban ng bala. Mali po. Ang Bible ay basic instruction before leaving earth. Napaka-elementary ng paliwanag. Pero iyan ang aking pananaw. Instruction po ito. Gabay, wisdom, na masasanggunian natin habang tayo ay nandito.
makatitiyak tayo na may kasagutan ang Diyos sa ating panalangin. May 3 uri ng katugunan ang Diyos sa ating panalangin. Number 1, minsan oo. Kung nagpursige akong manalangin sa bagay na alam kong kalooban niya. That's 1 John 5:14, di ba? Minsan naman, hindi. Kung ang kahilingan ko ay alam kong hindi niya gusto. Mga ano-ano kaya ito? Yung bang gusto mo nang magkaroon na ng girlfriend o boyfriend gayong 12 years old ka pa lang. Ayun. At iba ba? Marami pang halimbawa dyan. Pangatlo, minsan, hintay muna. Kung ang kahilingan mo ay tama, pero di pa napapanahon. Ganun din na explanation. Pwede ka naman magkaroon ng boyfriend or girlfriend. Pero malamang sagot ng Lord ay, hintay ka muna kung 12 years old ka pa lang nga. Di ba? Kayang basagin o durugin ng agos ng ilog ang malaking bato. Hindi dahil sa taglay nitong kapangyarihan at lakas, kundi sa patuloy na pagpupursiging pagdaloy. Ganon din po sa ating buhay Kristiyano. Pagpupursiging pagdaloy sa kalooban ng Diyos, pagpupursiging hanapin si God upang malaman natin at magkaroon palagi tayo ng confirmation. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Pero hindi niya ipinaggigit-gitan ang sarili niya sa iyo, kundi ipinangako niyang ipakilala sa iyo ang kanyang sarili. Ipakikilala niya sa iyo ang kanyang sarili kung pagpupursigihan mong hanapin siya. Kaya push mo na yan. Maari mong makilala ng personal ang Diyos. Sinabi niya sa Deuteronomy 4:35, ipinakita ko sa iyo ito upang makilala mo na ang Diyos ay siyang Diyos. O ang Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. Sinabi ni Moises sa mga tao sa Deuteronomy 4:29, ngunit kung iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos, siya ay iyong matatagpuan. Kung iyong hahanapin siya ng buong puso at buong kaluluwa. Kung meron pong nakikinig sa mensahe ngayong gabi na may pag-aalinlangan sa kanyang relasyon sa Diyos, pwede kang makipagkasundo kay Jesus ngayon din. Kung ibig mong maranasan ang masaganang buhay kasama ni Kristo, ang special offer na ito ay maaari mong tanggapin ngayon din. Una, tiyakin mong ikaw ay anak ng Diyos. 1, 12. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak or mga anak ng Diyos. Panginoon, salamat sa ginawang pag-alay ni Jesus sa Kanyang buhay sa krus dahil sa aking kasalanan at sa Kanyang pagkabuhay na muli upang ako ay magkaroon din ng tagumpay sa kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking pagkamasuwayin sa nais mo. Patawarin mo po ako. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Pumasok ka po, banal na Espiritu, sa aking puso at gawin mo po akong masunuring anak mo magmula ngayon. Salamat po at ngayon nasumpungan kita, nasumpungan ko rin ang buhay na walang hanggan. Tulungan mo po ako,
hanapin kayo araw-araw. Buong tiyagang maghintay sa inyo at makinig sa iyong paggabay. Hinihiling ko po na punuin mo ako ng iyong pag-ibig, kapangyarihan at karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen.